ang kabiasnan ng mga maharlika. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi. Magandang umaga. Magandang hapon. Anumang oras dyan sa inyo, saan man kayo naroroon, saan mang panig ng daigdig, at kung paano kayo naaabot ng video na ito. Ngayon po ay Lunes, ika-30 ng Hunyo, 2020. Nais ko pong talakayin itong paksa na may pamagat na ang kabiasnan ng mga maharlika. Ito po mga maharlika, ito po ay walang iba kundi yung mga ninuno natin, ninuno ng mga Pilipino. Pero po, umpisa natin sa ganito. Kung maalala nyo, noong February, noong Pebrero 2019, nakaraang taon, mahigit isang taon na mula ngayon, sa harap ng mga investor sa isang talumpati ni Pangulong Duterte, kanyang binanggit na para sa kanya personal ay gusto niya sanang mapalitan ang pangalan ng Pilipinas mula sa kasalukuyang pangalan nito na Pilipinas at gawin nga itong maharlika. Kung maalala nyo pa rin, itong panukala na ito ay isinulong sa panahon ni dating Pangulong Marcos noong 1978. Ipapaalala ko po, ang pagpapalit ng pangalan ng Pilipinas para gawing maharlika ay unang isinulong bilang panukalang batas ni Ginoong Eddie Ilarde noong 1978. Si Ginoong Eddie Ilarde ay aktibo pa rin po ngayon. Nagsusulat pa rin siya ng mga artikulo sa ilang mga pahayagan. So si Ginoong Eddie Ilarde noong panahon na yun, 1978, siya po ay miyembro, isa sa mga kabilang sa mga tinatawag nating assemblyman o sa ngayon ay tawagin nating congressman. Nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, ang tawag sa kanila ay assemblyman dahil hybrid yung pamahalaan natin yung panahon na yun. At ito nga si Ginoong Eddie Ilarde ay isa sa mga assemblyman na noong 1978 ay nagpanukala nung batas na baguhin ang pangalan ng Pilipinas mula sa kasalukuyang pangalan nito ay gawing maharlika. Yung pangalang maharlika ay ginawa ito, isinulong ito sa panukalang batas ni Ginoong Eddie Ilarde bilang pagkilala sa kontribusyon ni Pangulong Marcos noong ikalawang digmaang pandaigdig, World War II. Kung maalala natin, sa talambuhay ni Pangulong Marcos, siya ay naging bahagi bilang batang sundalo ng panahon na yon. Naging bahagi ng mga gerilya noong ikalawang digmaang pandaigdig at yung guerrilla unit na kinabibilangan ni dating Pangulong Marcos, ang pangalan ay Maharlika Unit. At bilang parangal kay dating Pangulong Marcos na siyang nagpatayo nung interim batasang pambansa nung kongreso natin ngayon, kung nasaan na nandun yung mga congressman natin at nagse-session sa paggawa ng mga batas. Si Pangulong Ferdinand Marcos ang nagpagawa nito, na kumpleto noong December 1977, at noong May 1978 yung unang sesyon na ginawa nila dyan. Ang tawag pa doon sa kongreso natin ay interim batasang pambansa. At ito nga, si Assemblyman Eddie Ilarde nagsulong ng panukalang batas na tawaging maharlika ang Pilipinas bilang pagpaparangal sa kontribusyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos noong ikalawang digmaang pandaigdig. Subalit yung panukalang batas na
isinulong niya doon sa interim batasang pambansa ay hindi binigyang pansin ng mga assemblyman. Hindi nila dinala o dininig sa plenaryo, hindi nila pinagdebatihan, hindi isinalang sa plenaryo, at dahil doon, itong panukalang batas niya ay namatay ng tuluyan. Kumbaga walang nangyari. At ito nga, noong nakaraang taon, February 2019, sa harap ng mga investor sa isang talumpati, binanggit ni Pangulong Duterte na kung siya ang masusunod ay nais niyang palitan ang pangalan ng Pilipinas at gawin nga itong Maharlika. Nagbabalik tanaw si Pangulong Duterte sa ating nakaraan. At ang tanong, bakit nga ba binuhay ni Pangulong Duterte itong katawagang Maharlika na dapat daw ay ang pangalan ng ating bansa? Mga kaibigan, kahit sa ngayon pa lang marami nang gumagamit sa salitang Maharlika. Maharlika, ang pagkakaalam natin ay mga nakatataas na uri ng tao sa lipunan natin bago dumating ang mga Kastila. Subalit ang nakikita nating dahilan kung bakit nga binanggit ni Pangulong Duterte na kung siya ang masusunod ay nais niya na palitan ang pangalan ng Pilipinas at gawin itong Maharlika ay dalawa yung layunin niya. Una, kasi nakikita niya hanggang ngayon na namamayani pa rin sa atin yung colonial mentality, yung utak kolonyal. Hanggang ngayon, no? Namamayani pa rin sa atin ang utak kolonyal at umiiral yung sumpa, curse, o yung sumpa na hatid nung hari ng Espanya, na nung kapanahunan ng haring yun sa Espanya, siya ay despotiko at immoral na hari. So ang sinasabi ni Pangulong Duterte, bakit ipinangalan itong bansa natin sa isang despotiko at immoral na hari ng Espanya, dayuhan, na hindi naman dapat. Kumbaga ito yung tawag nila sa atin, saganang kanila, at hindi tayo saganang atin. So yun yung unang katwiran na nakikita natin para wakasan ang kulturang kolonyal at ang kamalasan na nakadikit doon sa pangalan ng hari na yon, si Haring Philip. Pangalawang dahilan ay yung sinasabi natin na dahil umano sa pagkakaalam natin na itong mga Maharlika, ito yung mga uri ng tao noong sinaunang panahon bago pa dumating ang mga mananakop, na sila umano yung mga mararangal at nakaangat na uri o nakatataas na uri, mga Panginoon na tao noong panahon na yon. Bueno, siguro yung unang punto na binanggit ni Pangulong Duterte na patungkol sa pag-iral ng kulturang kolonyal na gusto niyang wakasan, at yung kamalasan na nakadugtong doon sa pangalan ng despotiko at immoral na hari na ipinangalan sa atin, posibleng totoo yun. Dahil sa kasaysayan, despotiko naman talaga yung hari na yon, dahil nung nalaman niya nga itong Pilipinas, maraming kayamanan, siya yung nagsulong na supilin, kontrolin, sakupin, hutin ang kayamanan na nandito sa lupain natin. Pangalawa, yung personal na buhay kasi nitong hari na to, nagpalipat-lipat, nagpapalit-palit ito ng asawa. So, masasabi natin na hindi nga maganda yung kanyang ehemplo at may kamalasan nga sa kanyang personal na pangalan. Pero may tanong tayo doon sa pangalawang punto na batay sa pagkakaalam natin, itong
mga maharlika sa kasaysayan natin bago dumating itong mga Kastila ay mga mararangal at nakatataas na uri o mga Panginoon sa ating lipunan ng mga panahon na yon. Merong question o tanong tungkol dito. Tatalakayin natin habang nagpapatuloy tayo sa paksa na ito. Pero batay pa rin kasi sa binanggit ni Pangulong Duterte, ito raw salitang maharlika ay galing umano sa salitang Malay. Pag sinabing Malay, yan yung mga taong kinabibilangan natin ng mga Indonesians at saka ng mga Malaysians. So ayon kay Pangulong Duterte, itong salitang maharlika ay halaw sa katutubong salitang Malay na merdeka, nang ibig sabihin ay malaya. So yung salitang maharlika galing umano, nag-ugat salitang sinaunang Malay na merdeka, nang ibig sabihin ay malaya. Subalit, yung ganitong paniniwala ni Pangulong Duterte ay pinasinungalingan ng National Historical Institute ng Pilipinas. Sinasabi ng NHI, ng National Historical Institute, na hindi naman yung Malay yung original na pinagmulan o ugat ng salitang maharlika o yung merdeka. Ayon sa kanila, may mas nauna pa raw dito. Ito nga yung katutubong Indiano o yung salitang Sanskrit, na yung salita raw ay nagmula sa sinaunang Sanskrit na mahardika. Mahardika, na noong napadpad sila dito sa Malay Peninsula, dito sa Moluccas, dito sa kapuluan na kanabibilangan ngayon ng Indonesia, Malaysia, at ng Timog Pilipinas, ay na-adapt, nakuha natin yung salita na Sanskrit na mahardika, pero sa panahon nila, yung salitang mahardika ay nag-evolve, nagbago, at naging merdeka. At yun nga, sinasabi natin na, sinasabi ni Pangulong Duterte na yung merdeka nga ang pinagmula nitong salita natin na maharlika. Ano nga ba ang ibig sabihin nitong salitang maharlika na umano ay halaw o nag-ugat sa sinaunang Sanskrit na mahardika, na nakarating sa Malay Archipelago na naging merdeka, at nakarating sa Pilipinas at naging maharlika? Ayon sa isang scholar, philosopher na Indiano, si Ginoong Prabhat Ranjan Sarkar, Ginoong Sarkar. Ayon sa kanya, scholar ito at philosopher na Indian. Ayon sa kanya, ito raw salitang maharlika o merdeka man yan o mahardika man yan, yan daw sa katutubo o sinaunang panahon, ang ibig sabihin ay sa English, no? Babasahin ko. Ibig daw sabihin nito ay small container containing great things. So ibig pala sabihin ng maharlika sa pinagmulang wika nito, ito raw ay maliit na lagayan o lalagyan, pero naglalaman ng mga malalaki at dakilang mga bagay. So yun daw ang ibig sabihin ng maharlika o merdeka o mahardika. Isang maliit na lagayan na pwedeng maglaman ng mga malalaki at dakilang bagay. Pero ano nga ba itong maharlika talaga? Ito ba ang pagpapakahulugan natin dito sa salitang ginagamit natin? Ayon sa kasaysayan, meron daw umanong 3 uri ng tao dito sa kapuluan natin sa Pilipinas.
na umiral bago pa dumating ang mga Kastila. Ito nga yung tatlong uri ng tao. Yung una, yung mga maharlika o sa Ingles ay nobles, na sila ngang kinikilala natin, pinagmulan itong salita natin. Yung mga nobles o yung maharlika. Pangalawa o manong uri ng tao, yung nasa ilalim nila ay itong mga timawa. Timawa o mga commoners. Commoners o mga malalayang tao. At itong pangatlo, umano, ay yung nasa pinakailalim, yung mga alipin, na may dalawang klaseng uri. Yung mga namamahay o yung full-time, buong buhay nila, nagsisilbi sila sa kanilang mga Panginoon, sa mga maharlika, namamahay, aliping ang namamahay. Pangalawa, yung sinasabi natin na sa gigilid, o yung mga part-time na alipin umano. Hindi buong buhay, buong panahon nila ay naglilingkod sila sa kanilang mga amo. May mga panahon itong mga sa gigilid na alipin ay nilalaan nila sa kanilang sarili bilang mga malalayang tao, o may mga oras na ganun sila, malayang tao sila, at may mga oras na nakalaan na sila ay nagsisilbi doon sa kanilang mga Panginoon. Maharlika umano ay yung pinakamataas ayon dito sa kasaysayan umano natin. Pinakamataas na uri ng mga mamamayan. Sila yung mga namumuno o yung mga Panginoon, nagmamayari ng mga malaking lupain, nagmamayari ng mga alipin, nagmamayari ng mga bahay, maraming bahay, pinuno. Ito yung mga sinasabi nating dato ng panahon na yon. At Raja o Raha nung panahon ng Imperyong Sri Vijayan o Sri Vijayan Empire. So, merong tanong dito siya, kung alam nyo yung The God Culture, na ang founder ay si Ginoong Tim. May tanong siya tungkol dito sa maharlika na kinikilala nating pinakamataas o naghaharing uri mga tao ng panahon bago dumating yung mga Kastila. Ang tanong ni Ginoong Tim ng The God Culture ay, kung ito bang maharlika ay ito rin ba yung merdeka na mga malays na galing naman sa maharlika ng sinaunang India? Kasi meron siyang sapantaha daan. At meron siyang malaking punto na nagsasabing parang ang hirap tanggapin na mula sa India napunta sa Malay Archipelago, yung salitang Mahardika ay naging Merdeka, nabawasan ng ilang letra, naging Merdeka, tapos nakarating naman daw sa atin sa Pilipinas, norte ng Malay Archipelago, tapos pagdating natin, muling nadagdagan, mula sa Merdeka ay naging Maharlika, parang bumalik muli doon sa Mahardika na galing sa India o galing sa sinaunang kabihasnan ng Sanskrit. So, ang sabi niya, may kakaiba doon sa ethno-linguistic evolution. Parang may malaking tanong doon sa evolution ng wika, kung paano siya nakarating sa Pilipinas. Kung bakit mula sa mahabang salita, biglang umikli, tapos biglang humaba na naman at mas naging kapareho pa nung kanyang pinagmulan. So, talakayin natin yan, maraming konti. So, ang sinasabi ni Ginoong Tim ng The God Culture, may malaking tanong doon na parang mali yung kanilang argumento, na iyan ay galing nga, kung hindi man sa Sanskrit, ay sa sinaunang salitang Malay. Yung tunay na nakakita
nag-obserba. Sa totoo lang, no? Yung taong unang nakakita, nakapag-obserba at nag-aral at nagsulat sa kung ano itong mga sinasabi nating maharlika, kung ano nga ba itong mga taong to, ang unang tao na nakaobserba sa kanila at nakapagsulat ng mga bagay-bagay tungkol sa kanila ay itong praile na Franciscano, isang Franciscan friar na ang pangalan ay si Juan de Plasencia. Itong si Juan de Plasencia na isang Franciscan missionary nakarating sa Pilipinas noong July 1578. Nakarating siya sa Pilipinas at yun nga, bilang ang tungkulin nila ay palaganapin umano yung Kristyanismo dito sa Pilipinas, naglagi siya na malagi sa Southern Tagalog, dito sa Rizal, sa Laguna, at sa mga ibang karatig bayan diyan sa Southern Tagalog, kung saan nagtatag siya ng mga maraming bayan at doon niya natagpuan yung mga sinasabing maharlika. At pinalaganap niya roon kasama ng iba pang mga praile, mga pari, yung impluwensya ng simbahang Katoliko. Namatay si Juan de Plasencia noong 1590 at inilibing ito sa Liliw, Laguna. Ngayon, siya yung kilalang tao na nagsulat nung Doktrina Kristiyana na ipinalit nila sa Biblia nung panahon na yon. Yung Biblia, dahil mga Katoliko to, mga paring praileng Katoliko, dapat bitbit nila yung Biblia sa pagpapalaganap ng mga doktrina ng simbahan sa mga ninuno natin. Subalit, nung panahon na yon, yung Biblia, ipinagbawal kasi yan. Yung Biblia na yan, ang tawag dyan ay Vulgate. Nakasulat sa salitang Latin, Vulgate. Pero itong mga Kastila ay nagkaroon ng sarili nilang saling wika ng Bible na tinawag nilang Spanish Bible o Biblia ang nakasulat sa wikang Espanyol. Pagdating nila dito, ipinagbawal yung Biblia. Hindi talaga pinabasa yan sa mga Pilipino. At ang dahilan kasi niyan ay itong si Martin Luther. Si Martin Luther na nabuhay noong 1483 hanggang 1546. Ito yung ama ng mga protestante o ng kilusang protestante na nagsimula sa Europa. Yung kanyang mga sinulat, sinasabi natin 95 theses, na ipinaskil niya doon sa simbahan ng Wittenberg sa Germany. Ito yung nagpasimula ng kilusan ng mga protestante sa Europa. At dahil dyan, nang hina, halos bumagsak yung simbahang Katoliko o yung sistemang Katolisismo ng panahon na yon. Nagkaroon ng mga religious war dahil doon sa kilusang protestante na sinimulan ni Martin Luther. At ang ugat nun, yung 95 theses, yung mga sinulat niya, tinutuligsan ni Martin Luther yung simbahang Katoliko. Doon sa kanyang mga sinulat, sabi niyang ganun, saan nagmumula o ano ang batayan ng mga doktrina ng simbahang Katoliko na tinawag niyang dogmas o dogma, dahil yung mga yan ay hindi naman matatagpuan sa Biblia, sa banal na kasulatan. So, dahil nga hindi matatagpuan sa Biblia itong mga ito, sabi niya, dogma yan. Mga doktrina na hindi nakabatay sa Biblia, yun yung tinuligsa niya, yung mga tradisyon ng simbahang Katoliko. Kaya nga umusbong yung kilusang protestante o yung simbahang protestante nung mga panahon na yon. At ang resulta nga niyan nung ginawa niyang pag-usbong ng simbahang protestante ng mga panahon na yon ay yung
600 years war sa Europa. Sandamakmak ang mga namatay sa kanila at nanghina yung simbahang Katoliko. At ang punot dulo nung digmaan na yon, yung pagkakawatak-watak ng simbahang Katoliko at yung paglaganap ng Protestante ay yung prinsipyo ng sola scriptura. Salitang Latin, sola scriptura. Ano yung sola scriptura? Ito yung prinsipyo na dapat daw yung Biblia lang yung pundasyon ng pananampalataya ng reliyon, walang iba. Sola scriptura, Bible alone. So, dahil nga doon sa sola scriptura na yon, na ugat kung bakit lumaganap yung Protestante at halos madurog yung simbahang Katoliko sa Europa noong mga panahon na yon. Pagdating nila sa Pilipinas, ipinagbawal nila yung Biblia kasi baka umano yun yung maging ugat ng pagre-rebelde ng mga ninuno natin. Pero ang tanong, paano nila mapapalaganap yung reliyon kung wala yung Biblia? Ito na, sinulat ni Frailing Juan de Plasencia yung Doktrina Kristiyana, kapalit ng Biblia. At dito sa Doktrina Kristiyana, dito ito ang ginamit nila para palaganapin yung Kristyanismo sa Pilipinas nung mga panahon na yon. Tandaan natin, siya ay nakarating sa Pilipinas noong 1578. 1578. Nanatili siya sa Pilipinas hanggang siya ay namatay dito noong 1590. Ilang daang taon na yan mula ngayon. At siya, bukod sa kanyang sinulat na Doktrina Kristiyana, itong si Fraile na Juan de Plasencia, bukod sa kanyang sinulat na Doktrina Kristiyana, marami siyang sinulat tungkol sa mga ninuno natin na naabutan niya nung mga panahon na yon. At siya nga yung nagsulat ng mga sulatin na naglalarawan kung ano itong mga maharlika. Kasabay ng mga sinulat niya tulad ng Doktrina Kristiyana. Pero para kay Juan de Plasencia, ano nga ba itong mga maharlika batay sa kanyang obserbasyon, batay sa kanyang mga sinulat? Ayon sa kanyang mga sinulat, ito raw maharlika ay mga ordinaryong mamamayan, mga commoners. Pangkaraniwang mamamayan na inihahalin tulad niya sa mga timawa na nasa Kabisayaan. So, ang sinasabi niya, doon sa Kabisayaan, ang mga matataas na uri ng tao o yung mga Panginoon ay bahagi ng mga dato o ng mga raha. So, pangalawa, sinundan yung mga dato o mga raha ng mga timawa o yung mga malayang mamamayan, commoners or freemen, mga timawa. At yung panghuli, yung mga alipin. Pero sa parteng Kabisayaan to. Sa Katagalugan, sabi niya, sa mga Tagalog, yung mataas na uri ng nilalang o yung mga Panginoon, ang tawag sa kanila ay Maginoo. Tinatawag silang Maginoo, hindi dato, hindi raha, kundi Maginoo. Tapos, sinundan sila nitong mga malalayang nilalang mamamayan, mga commoners or freemen, na kilala ang kanilang sarili bilang mga maharlika. So sila raw yung maharlika, yung mga commoners, yung mga pangkaraniwang mamamayan, pero malalayang mamamayan. At yung pangatlo, nasa ilalim ng kung tawagin natin ay social pyramid, yung pangatlo ay yung mga alipin. So sa makatuwid, ito palang mga maharlika, hindi pala ito, ayon sa kanya, hindi ito yung inaakala nating mga naghaharing uri o yung mga Panginoon, kundi ayon sa kanya,
Ito yung mga pangkaraniwang tao na binigyan niya ng espesyal na atensyon. Tignan ninyo may tatlong uri na nakita niya, yung tatlong uri ng tao. Yung mga maginoo, yung mga maharlika, at yung mga alipin. Pero ang binigyan niya ng pansin ay itong mga maharlika o mga pangkaraniwang tao. Bakit? Bakit hindi yung maginoo? Bakit hindi yung alipin? Kasi nagulat siya nung nakita niya ito. Sabi niya, they are so numerous. Sandamakmak daw sila, hindi niya mabilang. Sila raw yung pinakamarami sa lipunan natin ng panahon na yun. Di hamak na doble o triple pa yung dami nila kaysa sa mga maginoo o kaysa sa mga alipin. Kumbaga sila yung main body. Sila yung pinakasentro ng lipunan ng panahon na yon. Kaya binigyan niya ng emphasis yung mga maharlika. Pero para sa kanya, hindi daw ito yung mga naghaharing uri o yung mga mayayaman o nakatataas na tao ng panahon na yon. Kundi para sa kanya, ito mga maharlika ay yung mga malalayang mamamayan, free men o commoners ng panahon na yon. Taliwas sa alam natin. Pero yung kasi yung isinulat ni itong trialing si Juan de Plasencia, kung totoo man yan o hindi, nabuhay siya ng panahon na yon. Hindi ko rin masasabi sa ganang akin kung totoo yung sinabi niya. Pero ang sitwasyon ngayon, yung sinasabi niyang maharlika, hindi yan yung maharlika na pagkakaalam natin na marangyang mga nilalang. Kasi ang sinasabi niyang maharlika, ito yung mga pangkaraniwang mamamayan, commoners na pinakamarami. Binigyan niya ng espesyal na atensyon dahil nakita niya at naintindihan niya na mahalaga para sa mga ninuno natin yung kalayaan nung panahon na yon. At itong mga maharlika na to, dito siya lumubog. Dito siya, ito yung mga nirecruit niya sa pagpapalaganap ng relihiyon, yung mga maharlika. So, hindi ito yung alam natin, no? Dahil nga sa madaling sabi, dahil naabutan niya yung lipunan ng mga Tagalog, sa ganun, iyon yung kanyang sinulat. At kung totoo man yun o hindi, wala tayo sa posisyon para husgahan ngayon. Pwede sigurong saliksikin kung totoo nga yung sinasabi niya. Pero may punto siya kasi ang sinasabi niya kaya binigyan niya ng special na atensyon itong mga maharlika dahil sila yung main body. Sila daw yung pinakamarami sa lipunan ng panahon na yon. Ngayon, itong mga maharlika, pinakamarami sa lipunan natin nung panahon na yon, ay ito naman yung matatagpuan sa Boxer Codex. Itong Boxer Codex, ito ay isang manuscript o hilaw na libro. Libro dapat ito, kaya lang hindi siya naipalimbag ng mga panahon na yun. Nanatili siyang manuscript. Kung meron mang ilang pirasong kopya nito sa panahon natin ngayon, bukod dun sa original, ay hindi natin alam. Itong Boxer Codex ay ginawa, sinulat. Marami kasi mga larawan dito. So kung tutuusin, hindi siya mga sulat, kundi mga larawan. Noong 1590 hanggang 1595, ito palang Boxer Codex ay ginawa, sinulat, drawing noong 1590 hanggang 1595, at sa paglipas ng panahon ay nawala, missing, no? Nawala ito at muli lamang lumitaw noong 1947. Mula sa pagitan ng 1590 hanggang 1595, nawala na siya at muling sumulpot noong
1947 sa isang subasta. Alam niyo yung subasta? Auction. Yung mga alas na hindi natutubos sa mga sanglaan makalipas ang ilang taon. Ang deadline, no? Sinusubasta yan, ino-auction. Binibili yan ng highest bidder. So, yun ang nangyari. Noong 1947, itong libro, manuscript ng Boxer Codex ay sumulpot sa isang subasta. Nakita ng isang professor, si Charles R. Boxer, isang professor na Ingles, British. Tapos nakita niya yung halaga nito, kaya ang ginawa niya, nagbid siya. Dahil siya yung pinakamalaking bidder, pinilit niyang mabili itong Boxer Codex dahil nakita niya yung historical value nito. So, nung nabili niya yung libro, dahil ang pangalan niya ay Richard R. Boxer, at nakita yung kahalagahan ng libro na yun, ipinangalan sa kanya, tinawag na Boxer Codex. Ngayon, dito sa Boxer Codex na ito, merong mga 15 piraso ng litrato o painting ito. May 15 piraso ng mga paintings, mga larawan, ng mga maharlika. Pinakita kung ano itsura nila, ano suot nila, nung mga panahon na yon. So, kasama yung iba pang mga nilalang dito sa Timog Silang Asya. May mga Chino, may mga taga-Annam o Vietnam, may mga Malays din, o yung nasa rehiyon natin, sa paligid natin. Kasama yung 15 katutubo na dito mismo sa atin, sa Pilipinas. Ngayon, kung paano napunta sa Europa yung Boxer Codex na yan, at kung paano napunta sa kamay ni Professor Richard Boxer, isang malaking tanong. At yung pangalawang tanong, sino at kung bakit sinulat yung libro na yan, ginawa yung libro na yan. Ayon umano sa mga experts sa kasaysayan, pinag-aralan nila ito raw Boxer Codex ay ang talagang gumawa at nagsulat nito ay yung Gobernador General na pinadala ng Espanya ni Haring Philip mismo sa Pilipinas noong 1590 hanggang 1593. So, tingnan natin. Yung libro na Boxer Codex ay ginawa sa pagitan ng mga taon na yon. At noong mga taon na yon, itong Boxer Codex na ginawa ay ang gumawa ay walang iba kundi yung Gobernador General mismo sa Pilipinas. Sino to? Ito raw ay si Gomez Perez Dasmariñas. Si Gomez Perez Dasmariñas, ikapito sa mga naging Gobernador General sa Pilipinas at naging Gobernador General sa Pilipinas sa pagitan ng 1590 hanggang 1593. Maikli, hanggang 3 taon lang siya. Tapos ang dahilan naman kung bakit niya ginawa, pinasulat, hindi siya mismo. Siya yung nag-utos. Kumuha siya ng tao na pinag-drawing niya doon sa Boxer Codex kung ano yung itsura ng mga taong yon. So, ang ginawa umano niya, Gomez Perez Dasmariñas, ay pinagawa niya itong libro na to na tinatawag natin Boxer Codex bilang report umano. Ito raw ay yung ulat niya kay Haring Philip ng Espanya. So dahil pinadala siya dito ni Haring Philip, ang gusto mangyari ng hari ay sinabi na gumawa ka ng ulat, sabihin mo sa akin kung ano meron dyan, kung sino yung mga tao dyan, ano yung itsura nila, o sa madaling sabi, kung ano yung mapapakinabangan nila dito. At ang resulta o bunga nga nun ay itong Boxer Codex.
Ngayon, si Haring Philip kasi, totoong siya yung nag-utos kay Gomez Perez Dasmariñas na pinadala niya rito at maging gobernador general ng Pilipinas. Kasi nung panahon na yun, siya pa rin yung hari ng Pilipinas, ng Espanya. Mula nung ito ay maging kolonya ng Espanya noong 1570 hanggang siya ay nawala sa pagiging hari noong 1598. At ito na nga ang kanyang inatasan para mamahala dito sa Pilipinas ay itong si Gomez Perez Dasmariñas. At yun na nga, ang resulta nun ay itong Boxer Codex. Hindi lang yun, dahil nung panahon na yun, nagpapalapad ng papel umano dito sa hari ng Espanya itong si Gomez Perez Dasmariñas na nagpasulat nitong Boxer Codex at pinakita niya doon bilang report sa hari kung ano yung itsura ng mga tao dito, yung mga maharlika, yung mga ninuno natin, partikular yung mga gintong suot-suot nila, yung mga nagpapalamuti sa kanilang katawan. Dahil nga sa naglalarawan ito ng mga katutubo na namumutiktik sa mga ginto, at dahil itong si Gomez Perez Dasmariñas ay nagpapalapad ng papel kay Haring Philip, na buo yung pangarap niya na mas lalong palakihin pa yung saklaw at kapangyarihan ng hari. Dahil dyan, siya ay nagbalak na magkaroon ng ekspedisyon mula sa Pilipinas, sakupin yung mga karatig lugar kagaya ng Annam o ngayon ay Vietnam. Nagplano ito ng isang ekspedisyon para sakupin yung Annam, yung lugar na yan. Kapitbahay natin, dyan sa Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand. Gustong sakupin nila yan. Palakihin yung kanilang imperyo dahil nakita nga nila yung mga ginto. Pero, dahil despotiko itong si Gomez Perez Dasmariñas, ang nangyari, sa sobrang lupit niya, sobrang ambisyoso niya, nagrebelde yung mga Chino na kasama doon sa kanyang mga tripulante. Yung mga sailors niya na Chinese, nagrebelde sa kanya. Sila yung pumatay sa kanya. So yun na nangyari. Pero, natapos na yon nung naisulat na, kumbaga nagawa na yung librong Boxer Codex bago siya pinatay ng mga Chino na kasama sa kanyang palpak na misyon na sakupin yung Vietnam o yung karatig kapitbahay natin noong mga panahon na yon. So, dahil dyan kasi, makikita yung mga ginto na pag-aari ngayon ng Asia Society. Yung mga ginto ng ating mga ninuno na kitang-kita na suot nila doon sa Boxer Codex na ulat ni Gomez Perez Dasmariñas sa hari ng Espanya, na pinapakita niya na ito yung itsura ng mga tao dito. Kaya dapat lang magsagawa tayo ng panibagong ekspedisyon para masakop sila at makuha kung ano man meron sa kanila. Ang tinutukoy niya ay yung mga gintong suot nila. So, itong mga ginto sa kasalukuyan ay hawak ito ng Asia Society ng mga Rockefellers. So, nakakalungkot hindi na atin to kasi sa paglipas ng mga panahon, nagpasalin kamay, palipat-lipat ng kamay, na ibenta ng mga dealer, na ipasa sa iba't ibang kamay, hanggang sa bandang huli, napunta na ito sa kamay ng mga Rockefellers, yung mga mayayamang tao sa Amerika, na silang nagmamay-ari nitong Asia Society Foundation. Actually, dinisplay nila yan sa isang museum sa New York. At dito sa Pilipinas, yung mga ginto na yan, naitampok yan sa GMA7 kay Cheche Lazaro. Yung pamagat ng programa ay
pamana ng lahi o yung ah, Lost Kingdoms, Treasures of Lost Kingdoms. Yung mga ginto na ayon sa kwento ay nahukay ni Ginoong Edelberto Morales noong 1981 sa Surigao del Sur na halos isang sako, ang dami. Bigat nun, isang sakong ginto, kinaladkad niya. Ang kwento nitong Mr. Edelberto Morales, gumagawa sila ng irigasyon. Siya yung nagdadrive nung earth mover doon, nung malaking truck na earth mover. Ano ba tawag natin sa Tagalog yan? At nagkataon na lumabas itong mga gintong ito. At hindi niya pinaalam sa ibang mga tao doon. Unti-unti, isa-isa niyang kinuha. Nakakuha umano siya ng halos isang sako. Tapos kinaladkad niya yung mga ginto, itinago sa kanilang bahay. Nag-resign bilang driver nung truck, nung grader na kung tawagin natin. Tapos yun, ang ginawa ay itinago yung mga ginto at isa-isa, unti-unting ibinenta sa mga dealer, gold dealer. Hanggang sa, yun na nga, sa ngayon ay hawak na ito ng mga Rockefeller sa Amerika. So, hindi na atin yan. Pero dinisplay nila yan. Hanggang dito sa Pilipinas, umabot yan sa Ayala Museum. Dinisplay nila yung mga ginto, mga sandamakmak na mga hikaw, kwintas, mga collar, mga pulseras, mga sash, mga belt, singsing, mga anklets, yung suksukan ng kanilang mga itak, tabak, yung mga hawakan ng kanilang mga itak, ng mga sandata, etc. etc. Ganun kayaman yung mga maharlika nung panahon na yun. Walang halaga sa kanila yung ginto gaano. Yun din yung sinasabi ni Priling Juan de Plasencia na kasi mismo itong mga maharlika at yung mga maginoo walang pagkakaiba sa kanilang mga suot sa katawan. Ganon din yung mga alipin. Sabi niya, kung ano yung suot ng mga maginoo, yun din yung suot ng maharlika, yun din yung suot ng mga alipin. Kumbaga pare-pareho silang may mga ginto. So, hindi ganun kahalaga sa kanila, hindi ganun kumbaga hindi nila kailangan ipagdamot. Pare-pareho silang meron. Kasi nga ganun kahitik yung lupain natin sa ginto ng mga panahon na yun. Actually, matatagpuan itong bagay na ito doon sa sinulat sa journal ni Antonio Pigafetta. Sinulat niya yan. Nagulat siya. Yung hari ng Butuan lumapit sa kanila, nagulat siya kasi ang lalaki ng mga hikaw na ginto. Tapos napapalumutian ng mga ginto sa katawan. Tapos nagulat din siya kasi yung nakasukbit sa gilid ng hari, si Zula yata ang tinutukoy niya rito ng Butuan. Yung punyal na nakasukbit doon sa gilid ng hari, lumaki yung mata ni Pigafetta kasi purong ginto. Kaya nga tinanong niya saan galing yung mga yun. Tapos ang sagot ng Haring Zula, sabi niya, marami nito sa amin. Maghukay ka lang ng mababaw sa balat ng lupa, makakakita ka na nitong mga to. Tinutukoy niya yung mga deposito ng ginto sa lupa. Pero hindi yung ginto ang punot dulo o ang punto nun. Ang punto doon kasi, nung mga panahon na yon, kitang-kita naman sa alahas nito mga maharlika. Yung paraan, yung craftsmanship, yung paraan kung paano nila hinuhulma, ginagawa, napaka-intricate. Yung arts na ginamit nila sa paghulma, paghubog ng mga gintong ito, mga kwintas, mga sash, mga collar, etc. etc. Nagpapatunay na mataas yung antas, yung kalidad ng kanilang craftsmanship, metallurgy nung panahon na yun. Yun yung pinatututuhanan ng mga gintong ito.
Pero nandun pa rin ang tanong, no? Kasi nandyan na nga yan, naka-display na nga yung mga ginto na yan. Tapos iniuugnay yan doon sa Boxer Codex na kitang-kita sa mga larawan na suot iyan ng mga Maharlika ng mga panahon na yun. Sa ngayon ay nasa kamay na ng mga Rockefeller. Nandun pa rin yung tanong na saan nga ba nagsimula itong salitang Maharlika ng mga ninuno natin? Kasi nagtataka itong si Tim ng The God Culture. Sabi niya parang mali yung lohika. Sinasabi na galing ito sa Sanskrit, sa salitang Mahardika na Sanskrit na nakarating sa Malay Archipelago. Tapos mula doon nagbago, naputulan ng ibang letra, nawalan ng letra. Yung Mahardika naging Merdeka. Tapos umano mula doon ay napunta sa Pilipinas, mula sa Merdeka, bumalik ulit sa pagiging Maharlika. Parang hindi siya kumbinsido sa lohika, sa evolusyon ng lengguwahe, ethno-linguistic evolution. So dahil hindi kumbinsido si Tim na ito ay galing doon sa sinasabi natin, galing sa Malay na galing sa Sanskrit, pinag-aralan niya yung ugat ng salita. Meron siyang unang ginawa nito, yung Butuan Ivory Seal. Yung Butuan Ivory Seal, isang antigong artifact na nahukay sa butuan. Selyo, yung palatandaan ng nobility. Kung ikaw ay hari, Maharlika, Raha, o Datu, o Maginoo, meron kang selyo. Kasi kapag gumagawa sila ng mga panukala, sumusulat sila ng mga batas, para malaman na iyon ay galing sa kanila, siniselyohan nila yon. Nagpapatunay na iyon ay galing sa kanila. So yung nahukay sa butuan, tinatawag na Butuan Ivory Seal, meron itong mga letra, inscription. So pinag-aralan ni Tim ng The God Culture kung ano yung inscription, ano yung mga letrang nakasulat doon sa Ivory Seal. Ayon sa anthropologist na si Anton Postma na nag-aaral ng katutubo, sinaunang wika natin, yung buhid at saka yung baybayin natin. Ito raw Butuan Ivory Seal ay salitang Kavi or Kawi. Letra ng mga Kavi galing doon sa Java. So, Hindu ang pinagmulan. Pero nung pinag-aralan ni Tim ng The God Culture, nakita niya yung mga inscription, yung mga titik na nandun sa Butuan Ivory Seal. Sabi niya, ay hindi naman ito Kavi or Kawi. Ito ay Paleo-Hebrew. Kasi nakita niya yung mga letrang yun doon sa chart nung sinaunang Ebreo. So sabi niya, hindi ito Kavi or Kawi na sinasabi ni Anton Postma, kundi ito ay galing sa sinaunang Ebreo. Kung ano man ibig sabihin nun, hindi ko natatalakayin dito. Pero ganun din ang ginawa niya dito sa salitang Maharlika. Sa madaling sabi, pinag-aralan ni Tim ng The God Culture, so nakita niya na hindi ito galing sa Mardeka or Mahardika na pinagmula ng Merdeka na naging Maharlika, kundi ito ay isang katutubong wikang Tagalog na galing din sa Paleo-Hebrew, sinaunang Ebreo, na para sa kanya ay nagmula sa dalawang salitang Paleo-Hebrew. Una yung Mahar, tapos yung Lekha. Yung Mahar at yung Lekha, ang ibig sabihin sa modernong translation para sa kanya ay The Bride of Messiah. Yun yung lumalabas. The Bride of Messiah o kabiyak ng Mesiyas. Kabiyak ni Jesus Christ. Siya yung Mesiyas.